Okay guys, may tuturo ko sa inyo sa lahat ng mga nagmamine ng Pi coin. Ang unang gagawin nyo para matapos ang inyong mainnet checklist. So saan makikita yung mainnet checklist? So ang gawin natin is pindutin natin ang ating menu, ang 3 white lines. So pindutin natin yan. Pagkatapos ay pindutin natin ang mainnet checklist. Pindutin natin yung mainnet checklist o mainnet, and then pindutin natin ang mainnet checklist. Okay, yun. So sa akin part ay naka green na lahat, so ibig sabihin ay nakapag-migrate na ako ng aking Picoin na namina. So nabigyan na ako ng 101 na Picoin. Okay, so ang gagawin ninyo kapag number 1 step, ito kung hindi pa green yan, pindutin nyo mayroong start dito, and then sundan nyo lang yung steps. So pag pinindot natin yan, so magsasign lang kayo ng sign into Pi browser. Okay, pagkatapos pindutin natin yan, sign into Pi browser. Pagkatapos ang maglagay dito is install Pi browser. So sa akin kay na install na, so sa inyo ang maglagay niyan is install Pi browser. So sundan nyo lang yon. Pag na-install nyo yung Pi browser, next step nyo is itap nyo lang yung back. Pagkatapos pumunta kayo ulit doon sa inyong Pi. So dito, no, so pindutin nyo ulit yung back. Okay, pag napindot nyo yung back is yung number 2 naman yung pipindutin niyo. Okay, so dito yung pagki-create tayo ng Pi wallet. Okay, so pindutin natin yan. So dito magsabi siya dito na magbibigay siya dito ng 24 na passphrase ninyo. So merong maliit na may maliit na color blue dito, i-copy ninyo. O kaya kung merong fingerprints yung cellphone ninyo, ilagay nyo dyan yung activate fingerprints. Pero kailangan nyo muna na isulat sa papel yung 24 passphrase ninyo na nakalagay dyan. Okay, mahalaga ito kasi ito yung mga kakailanganin nyo kapag magbebenta na kayo ng Pi coin ninyo. Kaya isave niyo, isulat nyo sa papel. Ngayon kung wala kayong fingerprints, ay ang gagawin nyo lang is may makikita kayo show alternatives. So pipindutan nyo lang yun, and then mayroon ding copy na nakalagay dyan, ikakopy nyo lang yun. Okay, ang pinakamalaga is screenshot nyo or isulat nyo sa papel yung 24 passphrase nyo. Okay, so napakahalaga yun. So pagkatapos nyo yun, nalista na ninyo, i-unlock nya ninyo, and then arrow back lang ulit. Pagkatapos ay punta kayo ulit dito sa number 3. So pipindutin nyo ulit yung number 3, may makikita kayo na start dyan, pindutin nyo lang yon, and then enter nyo yung passphrase nyo dyan, and then confirm yung wallet. Kapag napindot nyo yung confirm your wallet, merong dyan, pupunta sa Gmail nyo na confirmation na 6 digit, i-copy lang yon para mag-confirm. So kapag nag-green na itong number 3, yung number 4 naman, kukumit lang kayo ng lock up, pwede nyo ilagay sa 100, then 3 years. Ibig sabihin, naka-lock up ng 3 years yung first migrate na mga Picoin ninyo. Pero ang benefits nyo naman, kagaya sa akin is, meron akong 518 plus na bonus sa pagmamining rate. So mas maganda yan yung gayahin ninyo, no? Pwede nyo ilagay ng 100, then 3 years. Then nakalagay dito sa baba, commit lock up. Pindutan nyo lang yung nakalagay dito sa baba na commit lock up. Okay, so arrow back tayo. So titignan nyo pag nag-green na ito, good, nag-green na. Then yung commit lock up nyo, nag-green na din. Proceed na kayo sa number 5. Yung number 5, pipindutin nyo lang yan, and then sign up lang or continue with your Facebook para ma-secure yung account nyo. Ibig sabihin, kapag nawala yung cellphone niyo pero may lalagin nyo yung Facebook nyo sa other devices, secure yung account niyo. Okay, so
Pagkatapos ay ito, sign in to acknowledgement receipt. So pipindutin nyo lang yan, tapos punta lang kayo sa pinakababa, ilagay nyo lang dito yung passphrase ninyo, and then sign. Okay, so may makikita kayo dyan na may makikita kayo na bantad dito na enter your passphrase, then i-paste nyo lang, and then sign. Okay, pag na-sign inyo, mag-green na ulit yan. Okay, so mag-green na ulit. Pagkatapos, dito sa number 7, kailangan nyo lang na makapag-mining ng 30 times. 30 times para maging qualified kayo sa pag-apply ng KYC. Ano ba yung KYC, no? Know your client. O para kayong nag-verify ng inyong GCash. So, susundan nyo lang yon. Makikita nyo na merong mga gray na box dito at saka dito. Pipindutin nyo lang yung box na yon para mag-continue siya. And then, fill up na yung inyong mga details at mag-upload lang kayo ng valid government ID. And then, kapag naging okay na siya, is magko-congratulate, your KYC is approved. Kapag naging approve yun, naging green na rin yan. And then, hintayin nyo na lang yung first migrate ninyo na mag-green ito. At kapag may nag-migrate, ibig sabihin ay okay na yung wallet nyo. Pinakamahalaga ay huwag nyong walain yung 24 passphrase na ibibigay sa inyo dito sa number 2. Okay? Kapag nag-create kayo ng Pi wallet nyo, kailangan hindi mawala yon, kasi kapag nawala yun, ninyo yun, hindi nyo ma-open ang wallet ninyo na kung saan doon ipapadala yung pwede nyong ibenta na namina nyo na Picoin. So hopefully makatulong ang video na ito para mag-green lahat ang inyong mainnet checklist, ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kapag hindi, panoorin nyo lang ng panoorin ang video na ito para masundan ninyo. And then kung hindi nyo talaga masundan, pwede kayong mag-message sa akin at mag-messenger call tayo para makita natin, no? So pag-aralan nyo ng pag-aralan para pwede nyo ring maturuan ang mga na-invite ninyo sa pagmimina ng Picoin. So hanggang dito na lang ang video na ito. Happy mining, at ako ay magmimina na rin ng aking Pi kasi nagbigay na siya ng warning. So pipindutin ko na siya, then tap mine. Okay, so para ma-encourage kayo na magmina, meron na akong 2,792 na Pi. At kung makikita nyo bakit mabilis, sapagkat marami akong na-invite. Ito siya, meron akong na-invite na 171, pero ang nagmimina sa ngayon is 67 lang. So kailangan kong i-message ang mga na-invite ko para mas mabilis pa na dumami ang aking Pi. Bye bye.